ang aking buod sa kabanata 1. Batayang kaalaman sa wika na pinagmulan ng wika. Una, Tore ng Babel. Ang Tore ng Babel ay isang teorya na batay sa Biblia. Noong itinayo ang Tore ng Babel, iisang wika lamang ang kanilang gamit at mas malakas ang kanilang ugnayan sapagkat dahil sa mapangahas nilang layunin ay pinarusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaiba ng wika ng tao hanggang sila ay hindi magkaintindihan. Pangalawa, Bawwaw. Ayon dito, ang mga primitibong tao ay ginagaya ang tunog sa paligid tulad ng insekto, hayop at iba pa. Tulad sa pusa ay miyaw at sa aso naman ay aw-aw. Pangatlo, Dingdong. Ito naman ay ang mga bagay na tunog na nilikha ng tao tulad ng pagpukpok at iba pa. Halimbawa nito ay mga tunog na gagawa o nalilikha ng kalikasan. Pangapat, Popo. Ayon sa teoryang ito, nagmula magsalita ang tao sa di sinasadya, napabulalas ng kanilang damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap, takot at pagkabigla. At panglima, Yuhiho. Ito naman ay nanggaling sa puwersang pisikal ng tao. Halimbawa, tulad ng tunog na nalilikha natin habang nagbubuhat ng mabigat na bagay kapag tayo sumusuntok o sa babae naman ay nanganganak. Panganim, Yam-yam o Yum-yum. At sa Yum-yum naman ay sa mamamagitan ng lagay na nangangailangan ng aksyon. Ang sunod naman ay tungkulin ng wika. Una, pagpapahayag ng damdamin o emotive. Ginagamit ang wika upang palutangin ang karakter ng taong nagsasalita. Halimbawa, masaya ako sa bayang kinagisnan ko. Ito ay nagpapahiwatig ng kanyang damdamin. Pangalawa, panghihikayat o conative. Ito naman ay ginagamit ang wika upang mag-utos o magpakilos ng taong kinakausap. Halimbawa nito ay, buhatin mo ang bagayeng dala ni ate mo. So dito ay parang nanghihikayat siya o nag-uutos siya gamit ang wika. Pangatlo, pagsisimula ng pagkikiugnayan o patik. Ginagamit ang wika bilang panimula ng usapan o pagkikiugnayan sa kapwa. Halimbawa nito ay, kamusta pre? O saan ka nagaling? Apat, paggamit bilang sanggunian o referensyal. Ginagamit ang wikang nagmula sa aklat bilang batayan ng pinagmulan ng kaalaman. Halimbawa, ayon kay Aristotle sa kanyang aklat na Rhetorica, kailangan makilala muna ng isang manunulat ang sarili bago siya magsimulang magsalita. Panglima, pagbibigay ng kuro o metalingual. Ginagamit ang wika sa pamamagitan ng pagbibigay komentaryo sa bagay-bagay. At ang pang-anim, patalinghaga o poetic. Ginagamit ang wika sa masining na paraan ng pagpapahayag. Ang kasunod naman ay kasaysayan at definisyon ng wikang Pilipino. Ang una ay Filipino. Inisyal na ungkat ang Filipino sa Saligang Batas ng 1973 bilang isang panlahat na tawag sa mga wikang umiiral sa Pilipinas. Ayon sa Saligang Batas na ito, ang batasang pambansa ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na adopsyon ng wikang pambansa sa tatawaging Filipino. Sa bisa ng Saligang Batas ng 1987, Artikulo 14, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa salig at sa umiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Ang kasunod naman ay Pilipino. Sinimulang tawagin Pilipino ang Tagalog noong Agosto 1959 sa utos ng dating kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Jose Romero. Ito ay upang mahiwalay ang isyong kinaharap ng proklamasyon sa Tagalog bilang wikang pambansa. At ang panghuli ay Tagalog, wikang ginagamit sa National Capital Region o Metro Manila. Gayon din sa rehiyong Katagalogan gaya ng Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, probinsya ng Quezon, Mindoro, Marinduque at malaking bahagi ng Palawan. Kinilalang bilang wikang pambansa noong December 1937 sa ilalim ng Administrasyong Quezon. At panghuli naman ang iyang variety ng wika. Variety ng wika ang pinakaunayang dialect. Ito ay ginagamit sa partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang lugar. Halimbawa nito ang wikang Tagalog sa Morong, Tagalog sa Maynila, at Tagalog sa Bisaya. Pangalawa ay Jolik. Ito naman ay isang variety ng wika na ginagamit ng isang karakter ng tao o estilo ng kanilang pagsasalita. Sociolic. Ito naman ang wikang ginagamit ng antas
panlipunan o dimensyong sosyal. Halimbawa, salitang konyo, salitang sosyal, pati na Digimon. Ethnolik. Ang ethnolik naman ay variety ng wika mula sa pinagsamang etniko at dialect. Panglima ay register. Ito naman ay wikang nagsasalita batay sa sitwasyon o posisyon sa kausap. Halimbawa, ang mga bata ay formal na nagsasalita sa matanda sa pamamagitan ng po at opo. Panghuli ang Pidgin at Creole. Ito ay nobody's native language. Ito ang wikang walang pag-aari ni naman. Nagagawa lamang ito sa paglikha ng dalawang lingwahe upang magkaintindihan.